So mga tips upang magkaroon ng forever ang isang relasyon. Yes mga kamamay, pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba mauuwi na talagang habang buhay na kayong magkasama, habang buhay na talagang kayo na talaga pagdating sa inyong relasyon. So mga kamamay, lagi kong ipapaalala sa inyo, lagi nyo lang pong sundan yung mga tips na aking ibinabahagi, yung mga paraan kung papaano ko ipinagagawa sa inyo yung mga bagay-bagay. So sabi ko nga palagi, trust the process mga kamamay at magbubunga o magkakaresulta rin pagdating ng araw ang inyong mga relasyon. So sa video natin nga ngayon mga kamamay ngayong umaga na to, okay, pag-uusapan natin kung paano nga ba magkakaroon ng forever ang inyong relasyon. Kung sa ngayon, sa tingin ninyo, parang magulo, parang anytime maaari kayong masira, anytime maaari kayong magkahiwalay. So mga kamamay, sundan nyo lang po yung mga bagay na sasabihin ko at sigurado ako na makakamtan ninyo ang forever sa inyong relasyon. So bago natin ito pag-usapan mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakakatulong yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So mga kamamay, mapapansin nyo, iba yung background natin ngayon. Kasi po, ngayong umaga masyadong malakas ang ulan. Okay, so binabuti ko na dito muna tayo sa kwarto. Kasi, okay, mapapansin nyo, hindi pa ganun ka fully furnished ito. So under construction pa naman, pinipinturahan. So hayaan niyo po muna na dito muna tayo para lang maintindihan nyo at makapag-vlog tayo ngayong araw na to. So kung nakagawa nyo na po yung pag-subscribe, mag-comment at mag-like, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede nyo gawin upang magkaroon ng forever sa inyong relasyon? So number 1, palaging manalangin. Yes, mga kamamay, napakahalaga po nito pagdating sa inyong relasyon. Kesyo ang inyong relasyon man is LDR or magkasama kayo, palagi sanang piliin nyo na manalangin. Lalo na yung ating mga OFW na lumayo dahil sa mas kailangan nila ang financial na pangangailangan, mas pinili nyo po ang lumayo. Kapag ganyan mga kamamay, kailangan nyo po na manalangin madalas. Humingi ng tulong sa Panginoon para sa ganun bigyan palagi ng linaw ang isipan ng isang lalaki para sa inyong relasyon. Kasi mga kamamay, napakarami at halos karamihan ng nagpapacoach sa akin dito is tungkol sa kanilang relasyon na nasa LDR. Kesyo umalis daw sila, na okay sila, pero pagbalik niya, ayun, sumama na sa iba. Pero kung kayo ay may matibay na panalangin, mga kamamay, sa ating may kapal, sigurado ako, napakalayo na magloko ng isang lalaki at mas piliin pa rin niya ikaw kahit nasa malayo ka. Sa ganyang paraan, mga kamamay, malakas ang kapit mo, malakas ang pananampalataya mo, kung kaya't makakamit mo ang forever sa inyong relasyon. Alright, so maliwanag tayo ha. So next, mahalin at respetuhin ang isa't isa. Sa inyong relasyon o sa kahit na anong relasyon, napakahalaga ng pagmamahal at pagrespeto nyo sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa. Okay? Kasi po mga kamamay, kung hindi nyo po maibibigay ang pagmamahal at ang pagrespeto sa kanila, ano pa? At pumasok kayo sa isang relasyon, mafe-feel lang ng isang lalaki o ng isang babae na hindi sila karapat-dapat na maging kasama ninyo habang buhay kung walang respeto at pagmamahal. Okay? Kasi sa pagmamahal, mga kamamay, dapat may concern. May malasakit ka sa kanya, may respeto ka sa kanya. Sabi nga nung iba, at totoo naman talaga, ang isang babae ay dapat mahalin. Okay, sabi nga nila, mahalin mo lang ang babae, magkakasundo kayo ng mga yan. Pero ang lalaki, kahit hindi mo masyadong mahalin, basta respetuhin mo yan, mas igagalang at mamahalin ka niya. Kaya napakahalaga mga kamamay, mga girls, especially, kahit hindi niyo masyadong mahalin ang lalaki, basta igalang, irespeto mo siya, iparamdam mo ang kanyang pagiging lalaki sa inyong relasyon, at sigurado ako na mas magkakaroon kayo ng forever dalawa. Okay? So next, magtiwala sa isa't isa.
Oo mga kamamay, gano'ng kahalaga ang tiwala, napakahalaga nito. Lalo na sa mga panahong nagkalayo kayo, sa mga panahong mag-isa lang kayo at iniintay nyo sila na bumalik muli sa buhay ninyo, lalo na yung mga OFW natin diyan. Yung pagtitiwala ay napakahalaga. Hindi naman kesyo umalis yan, magloloko na kaagad yan. Hindi naman kesyo may sinasasabi yung ibang tao sa inyong asawa, sa inyong partner, kailangan nyo ng paniwalaan yon. Mga kamamay, kayo pa rin ang nasa isang relasyon. Kayo pa rin ang makakapagsabi kung dapat nyo pa ba talagang mahalin ng isang lalaki. Pero kung kayo ay manghihina, kung kayo ay maniniwala sa mga sabi-sabi at wala namang katotohanan, please mga kamamay, magtiwala kayo sa inyong karelasyon. Mahirap kasi na basta lang kayo manghuhusga. Mahirap din kasi na basta na lang kayong maghihinala tapos wala pa naman kayong ebidensya. Sasabihin nyo na nababaero yung partner ninyo na may nakapagsabing ganito, wala namang ebidensya. Please mga kamamay, hanggat wala kayong matibay na ebidensya, huwag kayong maghinala. Magbigay kayo ng tiwala sapagkat yan ang magbibigay ng forever sa inyong relasyon. Okay, may mga tao dyan na gusto lang kayong sirain. May mga tao dyan na gusto lang na wakasan ang inyong relasyon. Meron diyang ibang tao naman na nagkakagusto sa inyo at wala nang ibang ginawa kundi ang siraan ang lalaki pagdating sa inyo para naman sa ganon, hindi kayo magkatuluyan. Pero kung matibay ang paniniwala ninyo mga kamamay, sigurado ako makakamtan ninyo ang forever sa inyong relasyon. Kayo lang dalawa ang makakapagsabi ng inyong relasyong dalawa. Alright? So next, tanggapin ang kakulangan ng bawat isa. Yes, mga kamamay, siguro naman bago kayo pumasok sa inyong relasyong dalawa, alam nyo na ang bawat kakulangan ng bawat isa. Sabihin natin mga kamamay na nung sinagot mo yung lalaki, sinabi niya sa'yo na ang trabaho niya ay palagi siya nag-a-abroad, umaalis, o kaya naman seaman siya. Okay? Every 9 months, okay, nandun siya sa barko, tapos after that, 2 months, bumababa siya. Sa mga panahon, mga kamamay, nawala siya sa piling ninyo at nasa barko siya, nagtatrabaho, sana matanggap ninyo ang kakulangan nila. Okay? Pinaliwanag naman sa inyo na ang trabaho niya is seafarer. O kaya naman, ang trabaho niya ay nag-a-abroad at minsan lang siya makauwi, sana tanggapin nyo. Hindi yung nag-abroad lang siya, naghanap ka na ng iba. Nag-abroad lang siya, okay? Kumilala ka na ng iba. Mali yun mga kamamay. Mali yun. Sana mga kamamay, tanggapin ninyo ang kakulangan nung iba para sa ganun makamtan ninyo ang forever. Hindi pa nga kayo nagpapakasal, pero nagloko ka na kaagad kasi anong dahilan mo? Kasi lagi kang nasa barko. Kasi wala kang oras sa akin. Mga kamamay, sinabi niya sa iyo. Sinabi niya sa iyo na hindi kanya ma-date, hindi kayo makakalabas weekly or monthly kasi nga nasa barko siya. Sana maunawaan niyo yon. O paano nyo makakamtan ang forever kung palagi kayong maghahanap ng oras sa iba, kung hahanapin nyo sa iba ang kakulangan ng isa't isa. Kaya mga kamamay, napakahalaga, na pag-usapan at tanggapin nyo ang kakulangan ng bawat isa. So next, mag-usap palagi ng mabuti kung may problema. Ito mga kamamay, napakahalaga nitong huling tips natin na ito. Kadalasan na-i-skip o nakakalimutan na po ito ng bawat isa sa isang relasyon. Paano nyo makakamtan ang forever kung kayo ay hindi willing na mag-share ng inyong pinagdadaanan, problema? Lagi kadalasan ganito Kapag hindi nyo po na i-share, nasasabi na i-open up yung mga problema ninyo, dyan po lumalaki ang problema. Yung iba dyan, may problema na ayaw pang magsabi. May problema na ano ginagawa, dinadaan lang sa inom. Yung iba dyan nagkakababae, nag-iinom Yung iba dyan nagkakababae, mas pinipiling mag-share sa ibang lalaki kaysa sa kanilang asawa. Ano ba naman yan? Nag-asawa kayo para mag-usap ng mabuti para sa ikagaganda ng inyong relasyon, para sa ikabubuti ng takbo ng inyong relasyon. Pero, bakit ayaw nyo mag-open up? Sasabihin ng iba, kamamay, nagagalit Kamamay, baka magalit sa akin pag nag-open up ako. Okay lang na magalit, at least alam mo. Alam mo na magagalit siya dahil concerned siya sa iyo. Yung noong mga bagay na dapat hindi mo na ginawa yung isang bagay, dapat sinabi mo na sa kanya
Dapat ini-open up mo na sana eh. Dapat hindi na kayo dumating sa punto na nagkaroon kayo ng ganyang problema. Tapos ngayon, matatakot ka na pag nag-open up ka, magagalit. Eh, kasalanan mo rin naman. Alam mong mali, ginawa mo pa. Pero sa isang banda mga kamamay, kahit anong laki ng problema mo, kahit ano pang problema ang pinagdadaanan mo ngayon, mas mabuting mas lumapit ka sa asawa mo. Mas mabuting pag-usapan nyo yung mga problemang ganyan. Kung ano man ang maaaring maging resulta, tanggapin ninyo. Kung hindi kanya kayang tanggapin, tanggapin ninyo. Ang mahalaga, naging tapat ka sa kanya. Ang mahalaga, naging, transparent ka sa kanya. Ang hirap pagsisihan, mas mahirap tanggapin pagdating sa isang lalaki na tipong mas pinili mong mag-share, magbahagi ng nararamdaman mo sa ibang tao kaysa sa kanya. Napakasakit din mga kamamay, ano pat naging asawa mo ang mga yan. Kung hindi ka lamang nag-share sa kanya ng mga problema mo. Sa bandang huli mga kamamay, mas maganda pa rin na pag-usapan ninyo yung mga problema pagdating sa inyong relasyon para makamtan ninyo ang forever sa isang relasyon. So, ilang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. Sana makatulong and lagi nyo tatandaan, mahal na mahal ko po kayo. If ever na may katanungan kayo, may gusto kayong ipatopic, i-comment nyo lang po yan sa baba ng ating video na to at ako po ang bahalang maghanap ng tips para sa inyo. So mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.